Alam nyo ba na ang araw-araw, Daming araw-araw. Oh, kasi isang linggo yun eh. Araw-araw natin kinakain at iniinom ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating urinary system. Yes, mula sa kidney hanggang sa bladder, malaki ang papel ng tamang nutrisyon sa pag-iwas sa iba't ibang kondisyon. At para mas mapaliwanag sa atin ang tungkol dyan, syempre, wala tayong magagawa. Makakasama natin ang ating favorite urologist and naturopathic doctor. Walang iba, kundi si Doc Joseph Lee. Good morning, Doc. Yes! Good morning, Diba? Doc. Nakakatawa yung hair mo. Parang tope. Araw-araw. Hindi gumaganda. Nakikita niyo yung clinic ko. Ang ganda na, di ba? Para magle-lecture Oo, talaga. kasi every time pa pumunta kayo dito, parang sasabi niya, parang bear naman. Kailangan maganda. Dapat maganda. Para nakikita ng audience natin na may improvement. Tama. Tsaka yung topic natin ngayon, meron na tayo ditong diagram or para may sample tayo. Kasi Yes. pag-uusapan natin, Doc, Nutrition. yung kidney health din. Oo, kala mo hindi natin pupuntahan yan. Mabilis naman, di ba? Kilometro ang pag-uusap. Of course, tama ka dyan, Celine. Every nutrition, very important. Especially for our kidney and the rest of the urinary or urogenital. Sabihin natin, urogenital system. Kasi dati kasi urinary system, so kidney, bladder, urethra, yun tsaka ureter, di ba? Genital kasi may mga importanteng kasama rin, kaakibat yung online sa reproductive, like yung prostate sa inyo. The ovaries have very, very significant attribution to the urinary system, di ba? Kasi di ba last week na pag-usapan natin adrenal glands, di ba? So, meron siyang may connection lahat, no? So, kagaya na tinanong mo, kailangan ba ng nutrition rin itong system natin? Urogeneral system. The kidney, the bladder, and the other stuff na will prevent diseases, of course. Okay. Of course, di ba? Ang number one, ang unang-una, pakinggan nyo ha, kumuha kayo Yan ng na, papel at ballpen Yan na. na may tinta. Yan na. Kasi may ballpen, wala Walang di tinta, ba? wala din, sayang. Number one, tubig. Diba? That is very, very essential. Paulit-ulit ko na Celine, di ba? Joshua, parang kulang naging tape recorder na ako ng... Tubig, Wala. tubig. Tubig. Water. Hindi yung mga may mga halo, basta plain water. Because plain water is needed in order to hydrate the kidneys, the bladder. It is also important for diseases like infection. Diba? Ngayon kasi pag-aanohin natin, how is nutrition affecting the infection? Enlarged prostate. Tapos yung ganun, mga ibang problems like to the reproductive, yung mga rectal dysfunction, mga ganun. So water is important. 6 to 8 glasses, pwede kang mag-extend. 10 glasses. 1.5 to 2 liters, pwede natin sinasabi. Sabi nila lagi, Doc, kailangan restricted. Yes, restricted. Pag may problema ang kidneys. Okay? Pero pag wala, Doc, Pag okay wala lang. naman, dire-diretso lang ang ilum. Okay? Huwag lang over ang mabilis ang pag-inom. Lagi ko Ay, oo. sinasabi, you can cause water intoxication. Yung sinabi kong Celine, Joshua, uminom ka ng 6 to 8 glasses. In 5 minutes, ininom mo ang ganyan. Inubos agad. Sabi, in a day, ginawang in a 5 minutes. Sinabi naman in a day. Oo. Hindi kasi nakikinig. Diba? Oo. Tapos, ano ba yung mga importante? Vegetables are very, very important. Okay. Number one, cruciferous vegetables. Cruciferous Crucifer. vegetables are very stocky. When you say stocky, yung medyo bulky. What are the bulky vegetables? Cauliflower. Oh. Spinach, Broccoli. Broccoli. These are very, very good. It's very, very good because they have phytocyanins. Phytocyanins are very, very important for the protection of your prostate, Oo. and the lining of your bladder, di ba? And of course, your kidney, di ba? Why kidney? Kasi yung sinasabi nating antioxidant effect. So, prevent niya yung mga free radicals, yung mga sabi natin, yung masasamang elemento na pwede i-convert yung cells natin to bad cells. Ay, oo. Di ba? Yung mga So, maging pangit.
Oo, di ba? So, these are very, very good. And of course, you have elements or nutritions in the foods like yung fish, yung omega-369. These are very, very good for the kidney, for the bladder, and for the prostate. Di ba? Kasi meron din siya Fish mga oil. zinc, fish oil. Oo nga. These are very, very good. No? Hindi ibig sabihin, ay, gusto mo yung oil para bumata ang kidney. Hindi. These are in order to preserve the lining of the tubules and the linings of the layers of the bladder. And of course, reproductively, sa prostate, lalo na sa mga kalalakihan, this is very, very good in order to better produce your seminal fluids. Okay? Then, we have foods that has lycopene. Ano ba ang food na may lycopene? Tomato. Talaga, Dok? Yeah, di ba? Tomatoes, ha? Lycopene pala. Yes, because it has antioxidant. It's very, very good, especially for the kidney and again for the bladder. Kasi bakit? It protects you from invasion. Pag-invasion ng bacteria. Invaders. 'Di ba? Kasi so ibig sabihin ng ganun, Celine, mas protektado ka, mas preventable kasi mas hindi ka tatamaan ng mga UTI, mga ibang sakit, 'di ba, fungal because of your lycopene and everything. And the rest of the foods that we have like a lot of fish, yung lahat ng lahat ng vegetables natin. Yung kasi kanina yung Cruciferous, medyo specific. Yes. Can give you minerals like zinc, vitamin B complex, 'di ba? Na that are very, very good in order for the preservation of the kidney. Now sa prostate naman, marami tayong mga pagkain, yan sinasabi na nakakatulong besides the fish and the vegetable. Okay. Kasi besides that, kwento muna ako Besides that kasi, meron tayong mga pagkain naman dapat kontrolado. Anong Iwasan kontrolado? naman natin yan. Yung masyadong maalat, 'di ba? Meron tayong mga pagkain na mataas ang calcium that can connect to our oxalate. Pwede maging bato. Okay. So ito yung mga peanut, mga and anything that has to do with a lot of purines or even red meats Ay, na sobra. They can interact later on in our body that can cause stones. You have to remember, Celine, Joshua, ang pinakamataas na bato, the type of stone is calcium oxalate. Calcium, okay. Ang oxalate kasi nasa katawan na yun, napoproseso natin eh. Now, ang kulang lang kasi yung combined compound, yung calcium. O di ba sasabihin mo, ay, Dok, paano yan? Hindi na ako iinom ng gatas. Hindi na ako kasi may calcium. Tapos pinapainom ako ng yung calcium pa. tablet, Yes, so- 'di ba? Para sa buto ko. Hindi naman ibig sabihin hindi pwede, but in a regulatory form. Now, when you call on mga food, kailangan hindi marami. Yung tansyado, 'di ba? Kaya sabi natin always, even in food, we have to eat in moderation, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng araw-araw nagpipinat, nagkakasoy, ganun. Tataas lahat yung uric acid mo and then can form stone. Okay. So, Dok, may question ako ba dun sa sinasabi niyo sa food to avoid? Kasi yun nga kapag kunyari may mga conditions na mataas yung uric acid, usually ina-avoid yung, iba na rin natin, yung mga munggo. yeah, Pero uric acid. bottom line, ano ba talaga yung nakakasama? Is it yung munggo ba talaga? Or yung salt content niya lang? Or kasi iba sugar din The sinasabi. high na, level, Joshua, of your uric acid goes to the bloodstream. Kaya initially, Joshua, Celine, meron kang hyperuricemia. Narinig mo. Pag nagkuha ka ng blood exam, makikita mo sa uric acid mo. Taas, diba? Uncontrolled uric acid will be deposited into one of the most amiable organ. Pag sabihin amiable, yung mabait. Nagsasalo, the kidney, 'di ba? Parang siya yung kunyari may mga hindi ayaw na ng atay. Siya na- Ayaw nila i-process. Sige Siya na, na ako lang. na. Alam mo, may anong tawag doon sa taong minsan gano'n, 'di ba? Parang sige na nga. Inaampon. Aamponin mo yung excess na uric acid
it accumulates in the tubules. It accumulates in the tubules. Later on, magkakaroon ng uric acid. So, na. pag sinabi mo kanina, Joshua, you control the blood uric acid, yung hyperuricemia, and of course, later on, you will control the possibility that it becomes a residual product Bato. sa kidney mo. Dok, paano naman po yung sa prostate? Kasi di ba lagi natin nadidiscuss yung kidney. Ano naman po yung mga pagkain na pwede na makakatulong sa health ng prostate at yung mga bawal naman po? Tsaka meron po bang mga supplements or vitamins na dapat iniinom para healthy lagi ang prostate ng isang lalaki? Very good. Actually, ang prostate kasi you have like zinc, magnesium, selenium. These are specialized mineral. Minsan kasi sabihin, ay wala doon sa vitamin ng bata. Of course, di ba lagi ko sinasabi, pag adult ka na, huwag ka nang uminom ng pambata na vitamin. Kaya nga. Huwag naman ganun, di ba? Hindi na. When you're adult, you take care of the other minerals. Kasi iba naman nakakakuha natin from the food eh. Okay. Anong other minerals na makukuha natin? Kaya zinc, magnesium, and selenium. Pwede rin naman sa food yun. Zinc kasi you can see it in some fish, some seafood, mga oysters, di ba? Yung mga talaba, may mga zinc yun. Okay. Oo. Pero again, not too much. Di ba? Oo nga daw. Di ba? Kasi Anything that yung- is too much beyond it, then yung magnesium and seleniums are very, very good for the prostate preservation. Kasi itong mga yon, gaganda ang production ng seminal fluid mo. Ang seminal fluid mo sa prostate ay additional to the sperm cell na pinuproduce ng testicles mo para equals semen. Kailangan parehas healthy. Yes, Doc, so may question ako about dun sa, sabi nyo kayo na kailangan ng vitamins and minerals sa diet natin. Pero may mga certain conditions ba na yung deficiency sa certain vitamins and minerals nagkakaroon ng condition tulad? Kasi di ba tayo pagka kunyari deficient tayo sa iron, may iron deficiency na anemia. Sa urine genital system natin, ano yung mga pag nagkaroon ka ng deficiency, magkakaroon ka ng mga disorders? Usually naman kasi ang deficiency that involves the kidney will be certain hormones that are activators, no? So, buong katawan yan. Okay. Buong katawan yan. Pero pag sinabi mo, insufficiency of like iron in the blood, siguro in a way it will affect kasi you have to know that the kidney is a processing or filtering Sa bagay, organ. oo So pumupunta rin ng dugo doon, di ba? Ang panglinis ng kidney naman di ba? Dugo. May dugo rin naman eh. So in a way, kung sinabi mo ay may anemic effect ka secondary to nutritional, ganun rin ang magiging effect sa kidney. Pero yung complication niya will not be yung sabi mo ay baka mag-shrink yung kidney, ganun. Siguro ang mangyayari kasi is like it will not be as protected now pag dumating ang infection o kasi kulang, 'di ba? Yun lang naman. Yun yung na-overwork. Pero Doc, ano naman yung mga practices na dapat iwasan o bantayan para hindi naman ma-overwork yung mga kidneys natin? Huwag nating iisipin kasi lagi, ay, dalawang kidney. Oo nga, dalawa Okay naman yan yan. Pwedeng ibenta yung isa. Dok. Oo, pwedeng ibenta yung isa. We always have to think na why is it always bilateral? Bakit dalawa? Nga eh. Why is our eyes Dalawa. oo. Can you imagine all of us have one eye? Limited lang yung mga... Dinagyan na Diyos ng dalawa, there is a purpose to that. Ibig sabihin, sa dami-dami ng nakikita mo sa diagram, sa dami-dami ng dumi Ay, Pumapasok. na pumapasok, na pinoprocess ng katawan, kailangan niya ng dalawang organ in order Partner to sila. eliminate. Yes. Oo. So, we have to protect and we have to put nutrition in it. Madali lang naman nutrition is urogenital organs natin. Di ba? Lagi ko sinasabi. No? You eat the proper food. They like water. A lot of vegetables. Yun lang naman eh. Oo. You don't have to have expensive
meat. Ay, oo. Diba? Red meat. Ay, kailangan ng kidney ng steak. Noy. Wow. Hindi niya kailangan yan. Simple lang ang requirement niyan. Then, yung sinasabi kasi na nakalimutan, sinasabi ni Celine na supplement. There are supplement that have the specialized mineral. Pwede yun. But you have to remember, it has to be prescribed by the doctors and advised by the doctors. Hindi yung mga Dr. Google. Nako. Okay naman, Dr. Google is for knowledge. Okay. But of course, you have to ask. Kasi over and above, you can overdose also. Remember? Lagi ko sinasabi, ang kidney kahit na ganyan, maayos siya. Pag pinudpud mo ng trabaho, overtime ng overtime, mapapagod rin yan. So pag napagod yan, nag-stop yan, hindi naman stop, yung iba, di ba? Then yung mga waste, maiipon. Ganun rin yan, parang alam mo na, nasabi ko, di ba? Yung mga hindi pinipick up na basura, maipon siya. Ganun rin siya. When it remains and retains, it becomes detrimental to the kidney and its function later on. At buong katawan mararamdaman nyo kapag Later on. Kasi pag kidney. sumakit na, naramdaman mo na, sumasakit na yung balakang mo. Di ba? Lagi mo sasabing, too late the hero lagi tayo eh. Oo, parang, sakit, ganun. Ay, sabi ni doktor, kailangan uminom ng tubig. Ngayon mo lang nalaman kasi sumakit na, may bato ka na, may ganun ka na. Oo. Ba't di ka umiinom dati? Di ba? bago pa magka-problema, alagaan na natin. At para maalagaan nyo, bumisita kayo kay Doc Joseph. Alam mo na saan bibisita. Alam mo yan. Alam ko yan. Sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Contact number is 0917-519-9288. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Natutuwa ako kasi meron ng dalawang doktor na Nandoon sa makakasama. ayun. Oh. Nila, ay sige. Pwede nyo nang dagsain si Doc doon. Marami Inampon. na. Oo, diba? Alright, maraming salamat po, Doc Joseph Lee, sa pagbabahagi ng kaalaman about urinary and kidney health. Yes, kaya mga kasangbahay, always keep in your mind yung tips ni Dr. Joseph at huwag matakot na magpakonsulta sa health Tama. professionals. Oo. Kasi dapat healthy tayo. That's right!